friends, it's another day here in Vancouver and we are having our breakfast, and for today's breakfast, this is what we're gonna get. Sausage, diced potatoes, bagel, and several condiments. Yan, so in a bit. After namin mag-checkout sa hotel, kami ng border and pupunta kami sa Seattle. We will meet a friend that we met last year during our trip sa Europe. Alright friends, so we are now going to Seattle. Ito nga kaya, gusto lang may mga yun. According sa mga signs, it's gonna take us 2 hours before we reach the border kasi it's long weekend here in Canada, particularly here in BC. Ayan, nakikita ko na mga friends yung arch or yung signs ng border. So malapit-lapit na kami. US Port of Entry, Peace Arch Plain, Washington. Friends, meron naman ako nito. Pero dahil yung kasama ko wala nito, tiyaga ako dito sa pilang to. Pwede, sabi niya, pwede naman daw ako maglakad doon sa lane na yun. Tapos, ano gagawin ko doon? Di mag-aantay din ako sa kanya. Hi, Pogi. Tingin tingin naman eh. Kapit na kami. Siguro mga pang-4 or 5 sasakyan kami. Ayan. So, pagdating doon, I'll turn off this kasi bawal. So, pipicturean na. Ayan, merong camera na pipicturean yung sasakyan. Kaya, turn off na natin to. Ayan, nakalagpas na rin tayo. Time check. 1:06 p.m. Nag-start tayo pumila mga 10:50 in the morning. So, it took us over 2 hours. We're here sa Courtyard Hotel. This is where we're going to stay for one night here in Seattle. Mag-check-in muna kami. We'll drop off our luggage. Actually, lahat ng bagahe namin for our next destination, dala-dala namin kasi nagrenta kami ng sasakyan. Hindi na namin iniwan sa hotel. Mas mabuti na yung bit-bit namin. So, isa lang baggage ang binaba namin. The rest are still in the car. Yan, pasok tayo sa loob. Tignan natin. May hawak si Mike na. Siguro dito kumakain ng breakfast for free. So, ayan. And then, kanilang front desk. Tignan natin ang labas. Meron silang pool. Tignan muna natin yung pool. Fitness center. Oh, ito yung pool. Ayan. May hot tub. May whirlpool. Mukhang okay makapagbabad mamaya. Ayan, tapos fitness center. Dito kami mag-i-stay for tonight. We are here in Linwood, Washington. It is 16 miles north of Seattle. Linwood is 10 minutes away from Edmonds, Washington, kung saan namin imi-meet yung si Nanay Senny na nakilala namin sa Venice from our trip last year. We're here in Pike Street and magta-try tayo kumain dyan sa Biang Biang Noodle. Nakita ko to sa vlog dito sa YouTube, and itong noodle house na to, they serve hand-tossed noodles. So, itatry natin siya. So, ito yung menu niya. Actually, it's hand-pulled noodle pala. Kanina sabi ko hand-tossed. So, hand-pulled noodles. So, andito na kami sa loob ng restaurant ng Biang Biang Noodles. Pakita ko sa inyo yung interior niya, design. So, ito. Ayan. Okay.
Parang siyang old Chinese style restaurants, yung napapanood mo sa mga Chinese movies. Ayan. Tapos may bar doon kung saan ka pwede mag-order ng drinks. Si Mike nag-order siya ng soup base na hand-pulled noodles. Ako naman dry base. So, ayan. Ayan, ganyan kalaki yung noodle bowl na yan. Ayan. And this is my order na dry base na hand-pulled noodles. Biang Biang noodles is another Chinese noodles which originated from Xi'an, China. This is a hand-pulled noodle made from wheat flour, and it's very chewy, and it's usually eaten with soy sauce and black vinegar and drizzle with hot oil. Mike ordered the Biang Biang noodles with pork rib soup. So, meron siyang slow-cooked pork ribs on top of hand-pulled noodles na meron pork bone broth. While I ordered the pork ribs dry mix. So, meron din akong slow-cooked na ribs na kasama ng Biang Biang noodles. After dinner, we decided to attend Mass at the Blessed Sacrament Church. This is only a few minutes away from the Biang Biang Noodles restaurant. The Mass starts at 5:30 because we were there early, around maybe 5 o'clock p.m. We decided to walk around the area. Blessed Sacrament Malaki yung Church. land area kung saan nakatayo ang church na to, kasi aside from the church, meron ding nakadikit na monastery and school. This is an old church because it was founded in 1908. However, there's been several repairs or renovation. I believe the last repair was done in 2010 kasi na damage ang church noong 2001 from the earthquake. The interior of the church is made from wood. So when you enter the church, the scent of the wood is very distinct. And for next stop, dito naman tayo pupunta sa Ross. This store is Dress for Less, na sister company siya ng Marshall, Winners sa Canada. Dito naman sa US, merong Ross, tapos may Marshalls. I'm not sure yung other stores pa na affiliated sa kanila. So ito, titingin tayo ng sapatos, pero wala naman akong nagustuhan na shoes, kaya skip natin yan. Diretso tayo sa mga jackets and sweaters. Mike was teasing me about this one kasi tinawag niya ako dito si Mrs. Grinch. Time for Christmas. Next, try natin yung iba pang mga jacket. This one is size XL. Malaki lang siya ng konti sa akin, pero okay na rin naman. Pwede siya pang fall, and that's only $22. This black one, it's a bit pricey. It's Columbia. Okay din siya para sa fall season, and this is $60. Tingin-tingin ulit kung hanap ng mura-mura. Oh, ito. This one is natuwa ako, kaya sinukat ko siya, tinry ko siya kasi ano siya doble yung ano niya, hati yung color niya. Pink one, wala na ng ano. Kailangan ko lang naman ng jacket para sa while I was in Seattle and Vancouver, kasi I wasn't expecting na yung weather sa Seattle and Vancouver was a bit cold. I think it's nasa 10 or 11 degrees lang siya. Wala naman akong dalang jacket na para sa ganong weather. Puro mga anong dala ko, yung mga naka-shirts. Thank you. Boeing is an American multinational corporation that designs, manufactures, and sells airplanes, rotorcraft, rockets, satellites, telecommunication equipment, and missiles worldwide.
It was founded by William Bowen in 1916 here in Seattle, Washington. The company also provides leasing and product support services, and it is among the largest global aerospace manufacturers. Bowen is the third largest defense contractor in the world based on 2020 revenue. Punta tayo ng Home Depot dito sa Seattle kasi meron kaming isang item na bibilhin dito na dito lang namin I think meron naman dito sa Canada, kaya lang medyo pricey, times 3 yata doon, no? Presyo. Ito yung ginagamit namin sa sink, nilagay namin sa sink. Wala naman pinagkaiba ang Home Depot talaga sa Canada tsaka dito. Almost the same naman. Kaya meron lang few items na magkaiba, and some items nga is cheaper dito. Medyo nagmahal na siya. So ito yung Used to be when we bought ours, like the small one there. food. Ito yung nahanap namin, food waste disposers. Less than $100. Ayan. Lagi ako may dala nito, tape measure. Lagi ko siyang bit-bit sa bag ko. Kasi lagi akong merong mga sinusukat na binibili. I make sure na kasya siya sa dala-dala ko, sa maleta ko. Yan, ganyan. Kaya lagi ako meron nito. Bago tayo bumalik ng Vancouver, dadaan muna tayo dito sa Premium Outlet. This is about an hour or so, an hour and a half away from the border, and also it's about the same distance from Seattle. So check natin kung anong bagong stores meron dito sa Seattle, and if there are good deals or sale na mabibili natin na pwede nating dalhin pabalik sa Canada. For our first store, let's go here inside Le Creuset. It is a French company that produces a line of high quality and colorful bakingware, cookware, and other kitchen products. Everything here sa store is on sale for at least 25%. That's the regular sale price. However, there are also other items that's on sale ng 35%, 40%. Meron din sila isang rack na everything is 50%. Siyempre, mahilig ako bumili ng clearance items, kaya doon ako dumiretso sa clearance sections and nakabili or naman nakita ako na mga mugs. Nakabili ako ng mugs, ng pitcher, may isa rin akong nabiling canister at saka isang set ng coat. Eto na si Mike, dala niya na yung aking mga pinamili. Well, actually, gusto rin naman niya yung mga nabili ko kasi kung hindi, aangal yan dahil sabihin niya, dami ko na namang bit-bit na pauwi. Hindi pa nga kami nakakaalis. Happy din naman siya sa mga nabili ko dito sa Le Creuset. So, dadalhin na to ni Mike sa sasakyan kasi medyo may kabigatan para hindi na niya dala-dala habang naikot kami dito sa mga stores. Ang bango naman itong popcorn. Sarap. Amoy na amoy yung butter. Fresh organic mango. Uy, healthy snacks. Tingnan natin yung mango na yun. Hollister. Ayan. So, punta ako sa Under Armour. Dito mo nalak balikan. Kaya gusto ko rin dito bumili sa Under Armour kasi merong extra discount dito si Mike. I think extra 10 if I'm not mistaken. At saka madalas sila nagbibigay ng sale. So kung may sale,
Tapos may extra discount pa. Lagi naman ako nabili dyan sa clearance section. So ngayon nakalagay up to 50% off entire store. Pasok tayo sa loob. Pasok, diretso tayo agad sa clearance section. Ay, ito muna. Nakita ko yung sombrero. Ito yung isa kong sombrero na nabili pero naiwan ko. Hindi nila ko nga yung sinuot ko yung kulay black. Eh, naiwan ko naman. Kaya, tingin tayo dito. Ito blue. Hindi ko gusto tong ganitong klase na ano eh. Kasi yung nawala sa akin, stretch yung likod. Pero ito makapal to, malaki to sa ulo eh. Hala. Wala nang ganun. Patay. Ito, may bago dito pala sa Seattle. Mayroon na sila ditong street food. This is Filipino. Kakatuwa naman. So, tingnan natin kung anong meron dito. Meron silang lechon kawali, crispy pata, chicken adobo, squid fish ball, lugaw, crispy pata, lechon kawali, beer, spicy pork adobo, Lasa Express. Tingnan natin yung prices niya. Ayun, so meron medyo mahal. Well, I guess. Kasi dito naman, I don't know kung anong size ng serving. Kasi yung isang order is about $16. Yung adobo is about $16. Pero parang mga siguro snack size lang yun. Kasi hindi naman siya talaga restaurant. Ito yung nakita ko kanina, mango for everyone. Oh, hitik sa mango. Parang ano lang, Indian mango. Ayan o, nakakatuwa. Oo. Pili ka kung anong sauce. Ang laki ng mangga. Okay, yung mangga, laki. Kakatuwa yung mangga. Laki ng mangga from, Mexico. May Lululemon na dito. Dati walang Lululemon dito eh. Nandun sa kabilang store. Ngayon meron na. So, pasok tayo dito sa Disney Outlet. Oh. Ito yung Disney headband. Sige natin, baka meron dito sa clearance section. Pero meron na akong t-shirt eh. Pinagawa ko kay Mayora yung t-shirt ko na isusuot namin. So, para kumpleto yung attire. Maganda naka Disney headband. Kasi doon kung doon ko yung bibilhin, mahal. Makikisabay tayo sa Disney outfit. Grabe naman. Etong Disney headband na to, $34.99? $35? Wala pa ditong tigpa $5 lang. Grabe naman, ang mahal naman. Ito, $39.99. Ang bigat-bigat naman, kung di mo naman susuotin niya ng grabe ang mahal. Oh, ito may buntot pa. Star Wars. $35. Naku. Ito mga nila, t-shirt nila. Ano ba? Meron ba dyan tig 20? Ba't ka natatawa? $35. Divisoria eh. Magkano yan eh? $9.99 and up. Wala ba yung $9.99 lang? Wala na yung up. $25% off.
15. 15. Pwede ko yun. Pwede ko bilhin yun. Ito. 25. Itong pangit na to. Kano to? 30. Itong palda to eh. Yan. Pwede ko sigurong suot to. 40.98. Ayan o. Dali lang. Ito, may nakita ko mga sombrero. 5.90 up daw. Pero hindi naman. So, ano napili mo? Ito may Walt Disney. Ay, napili niya yun. Ano ba? Ayat ba? Ano ka ba? Yung ganon, sombrero. Ha? Ano daw? Ito, may mga headband. 17.98. Kano to? 37, 34. Kala ko ba? 17.98. 9.98. Ang bigat-bigat na nga niya, ilalagay mo sa ulo mo. Mahal-mahal pa. 17.98. Ito daw sa kanya. Oh, may the fourth be with you. Star Wars yan, green. Ayaw naman daw niya nun. Ito kaya. Okay, ayan, nakabili tayo ng ilang items dito sa Disney. Tapos yung tote bag, magagamit natin yan pagpunta natin sa Disney Sea. Okay. Hindi na namin ikutin isa-isa tong mga tindahan dito. Kasi late na, magsi-6 na. 2 hours pa or less. Wala na naman siguro 2 hours ang drive back to Vancouver. Ayan, so that's it for our outlet tour dito sa Seattle. And until our next video, living in Seattle. Thank you, Seattle!